Once again, a delightful morning to each and every one. We praise God to all throughout the night na tayo ay kanyang binantayan. And for this morning, we need to study the Word of God. It's March 31. Hello. Kamusta po ang ating mga viewers dyan? At ating pong pag-aaralan ang topic na watch and pray. So dito pa lang sa ating topic ko ay kinakailangan o pinapaalala sa atin ng Panginoon sa bawat hakbang natin sa buhay ay kailangan tayong mapagbantay at manalangin. So samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa Matthew 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yung ating sarili, mga kapatid, napakahina. At ito'y sa ating mga sarili ay nalalaman natin. Hindi natin kaya mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ang kanyang kaloob, kapag ito'y ating maangkin, ang kanyang espiritu ay handang-handa at willing na ating na ipagkaloob sa atin. Ngunit ang ating mga sarili nga ay mahihina. At kinakailangan tayong mapagbantay at manalangin upang hindi tayo makapasok sa temptation. We are pilgrims and strangers in this world, traveling a path beset with dangers from those who have rejected the only one who could save them. Ingenious subterfuge and scientific problems will be held out before us to tempt us to swerve from all our allegiance, but we are not to heed them. So, tayong lahat, dito sa mundo, tayo ay talagang mga manlalakbay lamang. Tayo ay mga strangers sa mundong ito. At nagtatahak pa tayo sa better land. At sa bawat hakbang natin, nakikita natin na may mga dangers, mga pagsubok, mga tukso na kinakailangan nating malampasan through His Son, through Jesus. Rejected the only one who could save them. So sa ating mga sarili, mapapansin natin na mahirap mapanagumpayan. Ngunit, sinasabi dyan na anuman ang inyong kahirapan, na kahit tayo ay dumadaan sa ganitong kalagayan, ating tingnan yung better land na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa ating buhay, kinakailangan na meron tayong kagalakan na sumunod sa ating Panginoon. Let every soul be on the alert. The adversary is on your track. Be vigilant, watching carefully lest some masterly snare shall take you unaware. So ito po yung ginagawang paalala sa atin ng Panginoon, na kinakailangan maging alerto tayo sa ating mga salita, sa ating mga iniisip, sa ating mga gawa. Dahil ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay handang-handang umatake sa atin oras-oras. Tinitingnan ang ating mga kalagayan kung saan niya tayo aatakihin, mga kapatid. Kaya sinasabi dyan, be vigilant, mapagbantay tayo carefully, lest some masterly snare shall take you unaware. So, magbantay tayo. Baka sa ating mga kahinaan, doon tayo aatakihin ng kaaway at bubulungan tayo ng mga negatibong mga bagay. Kaya pag-isipan natin, ipanalangin natin sa ating Panginoon na mapaglabanan natin ang tukso, mapaglabanan natin ang pagsubok. At ang Panginoon lamang ang makakapanagumpay nga nito. The experience of the disciples in the Garden of Gethsemane contains a lesson for the Lord's people today. They did not realize the necessity of watchfulness and earnest prayer in order to withstand temptation. Many today are fast asleep, as were the disciples. Ito yung ginagawa ng kaaway. Gusto ng kaaway na patulugin ng isang tao, ang isang mananampalataya. Gusto siya maging unaware tayo sa ating mga ginagawa. Kaya ang Panginoon patuloy na nagpapaalala sa atin na magpagbantay tayo, na manalangin tayo upang hindi tayo makapasok sa tukso. Ang eksperyensya ng kanyang mga disipulo sa panahon ni Kristo ay ito din yung mararanasan natin this time. Hindi natin na-realize yung pangangailangan. They did not, we are not realizing yung gaano natin kinakailangan na maging mapagbantay at manalangin in order to withstand temptation. So, angkinin natin ang pagpapala, angkinin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At kung ito'y maaangkin nga natin, dahan-dahan marereflect na natin ang buhay ni Kristo, marereflect sa ating buhay.
at nalalaman natin many today ay natutulog. Hindi magiging mapagbantay. Ito yung gustong-gusto ng kaaway. Kaya magsumikap tayo na maabot ang katwiran ni Kristo. Ma-reflect sa buhay natin ang kanyang katwiran. They are not watching and praying lest they enter into temptation. Let us often read and give careful study to those portions of God's Word that have special reference to these last days, pointing out the dangers that will threaten God's people. So, yung mga panahon na ito, panahon ni Kristo ay may mga tao talaga, kahit yung kanyang mga disipulo, ay hindi sila nagiging mapagbantay, hindi sila nagiging mapanalangin hanggang sila ay matukso. Let us often read and give careful study to those portions of God's Word. So, kailangan na careful tayo na basahin ang kanyang mga salita upang ito'y tumubo sa ating mga puso at sa ating pag-aaral na ito ay magiging isa tong espesyal na referensya ngayon until sa katapusang panahon, pointing out the dangers that will threaten God's people. Alam natin na sa ating mga daan may mga pagsubok at mga kapahamakan. Kaya maging alerto tayo sa ating mga gagawin. At pasalamat tayo sa Panginoon. No? Pinapaalalahanan niya tayo na may mangyayaring hindi kanais-nais. May mangyayaring danger sa ating daan. Maging alerto tayo mga kapatid. We need keen, sanctified perception. This perception is not to be used in criticizing and condemning one another, but in discerning the signs of the times. We are to keep our hearts with all diligence that we may not make shipwreck of faith. So, dito, sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan na mapansin natin yung mga sinyales ng kanyang pagparito. Ang mga pangyayaring nagaganap na sa ating mundo, sinasabi na ng Biblia, ang mga hula ay natutupad na. Ang lahat ng bagay ay nangyayari na. At kinakailangan we need to keep our hearts with all diligence that we may not make shipwreck of faith. So, kinakailangan na mapagbantay tayong manalangin sa Panginoon na hindi tayo magiging isang pabaya sa ating pananampalataya. At kinakailangan tayong mapabanal ng mga katotohanan na ito upang mapanagumpayan nga natin sa huling mga araw ang mga pagsubok sa buhay. Those who neglect to watch and pray in these days of peril, those who neglect to unite with their brethren in seeking the Lord, but who stand aloof from God's appointed agencies in the church, are in grave danger of strengthening themselves in their own way, following the impulses of their own minds, and of refusing to heed the admonitions of the Lord. So, kapag hindi tayo nagiging mapagbantay at manalangin, ang mangyayari sa atin in this time, ay nanineglect natin ang makikipag-unite sa ating mga kapatiran, na hanapin ang Diyos habang siya ay nasusumpungan pa. Saliksikin siya habang matatagpuan pa. At hindi tayo makakatayo kapag atin itong pinapabayaan. At nagiging mapagpabaya din tayo sa ating mga sarili. Dahil alam natin na ang kaaway ay talagang nandyan, parati. Alerto siya na nagiging mapagmasid sa ating mga ginagawa, sa ating mga salita. At papansin natin na mga tao ngayon, kapag tayo ay ngayon sa ating buhay, kapag tayo susunod sa impulses ng ating mga pag-isip, mga nararamdaman natin, nalalaman din natin na ang kaaway ay gagamitin ng ating pakiramdam para mawalang tayo sa katotohanan. Let every believer closely examine himself to ascertain what are his weak points. Let him cherish a spirit of humility and plead with the Lord for grace and wisdom and for the faith that works by love and purifies the soul. Let him cast away all self-confidence. So, mapapansin natin, nalalaman natin, pinapalalahanan tayo ng Panginoon na sa bawat mananampalataya ngayon, i-examine natin ang ating mga sarili kung saan tayo mahina. Doon natin ilapit ang ating kaso sa Panginoon. Mahina ako sa buntong ito, sa bagay na ito. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, nare-reveal ito araw-araw sa buhay natin. At the more na nare-reveal ito, the more din tayo pinapabanal ng Panginoon. The more yan kinukuha sa atin. Masakit, pero kinakailangan. Dahil kapag si Kristo na ang nananahan sa ating mga puso, magiging magaan po itong lahat. At ang ating mga i-cherish na spirit, yung humility, magiging mapagpakumbaba tayo na magsumamo sa Panginoon sa kanyang biyaya at kaalaman, grace and wisdom
para sa ating pananampalataya na ito yung kumikilos na may pag-ibig at ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. At kinakailangan na mawala yung self-confidence natin. Kasi kapag patay na tayo sa atin, patay na yung ating mga makamundong hangarin, mga kasamaan na meron sa atin. Kapag wala na iyon, ang Panginoon ang maghahari sa ating buhay. Self-confidence leads to a lack of watchfulness. Those who walk humbly before God, distrustful of their own wisdom, will realize their danger and will know the power of God's keeping care. So kapag tayo ay may confidence lang sa ating mga sarili, ito yung naglilid sa atin na kakulangan sa ating na hindi tayo magiging mapagbantay sa ating mga gawa. Kasi nga, may confident na tayo sa sarili natin. Ngunit, kailangan nga talagang mamatay tayo araw-araw at mabuhay tayo kay Kristo. Sinasabi pa dyan, those who walk humbly before God. Kinakailangan, kung tayo ay lalakad sa Diyos, ay kinakailangan mawala yung ating mga pagtitiwala sa ating mga sariling karunungan at marirealize natin na yung mga kapahamakan ay nagsusumalapit o lumalapit sa atin kung tayo ay nagiging confident lang sa ating mga sarili. Kaya sa ating pag-aaral ngayong umaga, binibigyan tayo ng Panginoon ng babala patungkol sa panalangin na maging mapagbantay tayo. Dahil kung makikiligtaan nga natin ito, makakaligtaan, may kapahamakan tayong mapapahamak po tayo sa ating mga landasin. Kaya maging aware po tayo sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, sa ating mga salita upang hindi makapasok ang kaaway do ito. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil niremind niya tayo, pinapaalalahanan niya tayo every morning devotional natin na sa ating buhay bilang Kristiyano habang tayo naghahanda sa ating sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sinusubukan niya tayo paano magiging matatag ang ating pananampalataya in the last days. Nawa ay mapanatili ang ating pag-ibig sa katotohanan at tumayo tayong may katapatan at dalisay na puso, hindi sa pamamagitan ng ating mga katwiran, sa ating mga lakas, kundi sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagbigay buhay sa atin. At kapag tayo lalakad sa Kanya, marereflect ang buhay natin sa Kanya. Bigyan nating pansin ang Kanyang sarili, ang Kanyang karakter. Bigyan natin ng panahon ng pag-aaral ng Kanyang mga salita upang hindi tayo maging stress sa mga bagay-bagay na ating hindi pa nagagawa. Magtuon po tayo, pag-aralan ng mabuti ang Kanyang mga salita, isiping mabuti ano yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa, na magbibigay kapurihan sa banal niyang pangalan. Gawin po natin habang may panahon pa. Dahil hindi natin alam kailan sasarado ang pinto ng awa. So habang ngayon, mapagbantay tayo, dahil ang kaaway ay talagang alerto, kaya maging alerto din po tayo sa ating mga gagawin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.